At sa pagpapatuloy ng ating recap, matagal-tagal na ring lumago ang klinik niya dahil tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasyente mula sa grupo ng mga lizard at mga mabuhok na nilalang. Bukod pa sa kanila ay dumating na rin ang isa sa mga orc at sinabi kay Zenos na may sakit ang kanilang pinuno na si Dakilang Lady Lo, at gusto niyang ipasuri ito kay Zenos. Sinabi ni Zenos na dalhin na lang si Lady Lo sa klinik pero tumanggi ang orc dahil hindi raw makakagalaw si Lady Lo sa ngayon. Laging may mga lizard at mabuhok na nilalang sa paligid at nagdadala ng mga regalo at nagtayo ng mga istruktura. Hindi raw kayang isusugal ni Lady Lo ang pagpunta sa lugar na napapalibutan ng maraming kaaway. Napabuntong hininga na lang si Zenos at nagpasya na sumama na lang sa orc papunta sa kanilang lungga. Naglakad siya sa loob ng madilim na kuweba hanggang sa makarating siya sa isang malawak na bakana kung saan nakita niya ang isang magandang babaeng maskulado na nakaupo sa trono at napalibutan ng mga orc. Nagpakilala siya pero sinabi ni Lo na kilala na niya ito dahil hindi raw mapigilan ng mga lizard at mabuhok na nilalang ang kakasabi tungkol sa pagiging sigma ng bagong underground healer. Nairita si Zenos dito dahil ayaw niyang maging sentro ng atensyon ang klinik niya, baka raw magkaroon pa siya ng problema sa mga awtoridad dahil wala naman siyang lisensya. Tinanong niya kung ano ang problema ni Lady Lo pero sa halip na sagutin siya at hinamon siya nitong tukuyin ang problema niya mismo. Kalma lang na lumapit si Zenos at sinuri ang buong katawan nito para sa anumang panlabas na pinsala pero wala siyang nakita. Pagkatapos nito ay nagpasya siyang tingnan kung may panloob na problema at agad niyang napagtanto na may bukol sa loob ng tiyan nito at hindi ito sanggol. Pero habang tinitingnan niya ito ay tinanong niya kung ano yun at sinabi naman ni Lady Lo na isa iyong sumabog na bato na aksidente niyang nalunok. Tinanong siya ni Zenos kung may nagtangkang lasunin siya pero sagot ni Lo na hindi naman daw ganon. Aksidente lang daw talaga habang kumakain siya ng rice balls at tumalikod si Zenos at sinabi na hintayin na lang dahil lalabas din yun kalaunan, pero pinigilan siya ni Lo at sinabi na medyo nginata raw niya ang bato kaya ngayon ay sobrang delikado na ito na kapag gumalaw man lang siya kahit kaunti, pwede na itong sumabog. Agad na pinalibutan siya ng mga orc at sinabing mamamatay na lang sila kasama niya pero hindi siya iiwan. Hindi naman naapektuhan si Zenos sa drama nila at gusto na lang umalis pero sinabi ni Lo na may nakatago siyang malaking kayamanan sa isa sa mga baul at gusto niyang ibigay ito kay Zenos. Medyo naguguluhan si Zenos at akala niya ay nagbiro lang ito pero biglang inihagis ni Lo sa kanya ang gintong susi at sinabing pwede niyang buksan ang kayamanan gamit ito. Tinanong siya ni Zenos kung bakit niya ginagawa ito at ipinaliwanag ni Lo na narinig daw niya na si Zenos ay laging patas maningil. At kapag bata ang pasyente hindi siya kumukuha kahit piso. Gustong-gusto raw niya ang ganong ugali ni Zenos at gusto niyang ipagpatuloy nito ang kabutihang ginagawa. Napabuntong hininga si Zenos at sa wakas ay nagdesisyong harapin ang problema. Lumapit siya kay Lo at inilabas ang mahiwagang panestis at binuksan ang tiyan nito. Nagulat ang mga orc at agad siyang nilusob pero bago pa man sila makalapit ay agad na inalis ni Zenos ang mana stone at pinagaling muli ang tiyan ni Lo. Gulat na gulat si Lo dahil hindi pa niya nasaksihan ang ganitong bagay pero agad siyang nagbabala kay Zenos na itapon agad ang bato bago sumabog. Ngunit hindi man lang kumurap si Zenos at hinawakan niya ang bato sa pagitan ng kanyang mga kamao at sumabog ito ng malakas. Pagkatapos ng pagsabog at pagkahupa ng alikabok at nanlaki ang mata ni Lo sa sobrang pagkabigla nang makitang wala man lang galos si Zenos, pinagpaglang niya ang alikabok sa sarili at ibinalik ang susi kay Lo bago tumalikod para umalis. Pinigilan siya ni Lo at tinanong kung bakit niya pa siya pinagaling kung pwede naman niyang angkinan ang lahat ng kayamanan para sa sarili niya, pero sabi ni Zenos ay naniningil siya ng patas at masyado ng sobra ang gusto nitong ibigay para lang sa isang simpleng operasyon. Pagkatapos ng araw na yun ay nagsimula ng regular na bumisita sa kanya ang mga pinuno ng tatlong grupo kahit wala naman silang dahilan. Inisip na lang ni Zenos na siguro wala lang silang magawa sa buhay pero may hinala si Lily na gusto siya ng mga ito. Kumpirmado naman ito ni Carmela na nagsabing lahat ng pinuno ng tatlong grupo ay baliw na baliw kay Zenos at malapit na silang maggera para sa kanya. Hindi na lang pinansin ni Zenos ang usapan at binanggit na isa lang siyang ordinaryong manggagamot at wala nang iba pero tama pala si Carmela, dahil isang araw at nagpunta isa-isa ang tatlong pinuno sa klinik ni Zenos, may dalang regalo at pagkain at sinabi nilang maglalaban sila kinabukasan. Kinabukasan ay nagtipon ang lahat ng grupo sa isang malaking lugar habang nagkukwentuhan ang mga tauhan ng bawat panig, naghahanda para sa laban na magpapasya kung sino ang tunay na hari ng ilalim ng mundo at bago pa man magsimula ang laban,
dumating si Zenos at Lily sa arena pero imbes na pigilan ang laban at doon ay iginiit ni Zenos na ilabas na nila lahat ng galit nila at tapusin na ang lahat ng ito. Pagkasabi nito ay agad na umatake si Zaphia gamit ang kanyang mga patalim at tinarget si Linga. Pero mabilis ang mabalahibo at nakaiwas agad at sumali naman ang orc sa gulo at tumalon kay Zaphia, kaso naiwasan din ito kaya umatras siya. Doon na tuluyang nagkagulo at lahat ng grupo ay nagsimula ng maglabasan ng sandata at magbugbugan sa isang matinding labanan, habang ang mga pinuno naman ay nagpalitan ng mga mapanganib na atake na talagang may layuning pumatay. Halatang nababahala si Lily sa nangyayari pero habang tumatagal ay napansin nilang may kakaiba. Buong araw na silang naglalaban pero wala ni isa sa kanila ang namatay o sumuko at lahat ng sugat nila ay kusang gumagaling. Sa huli ay napagtanto ng mga pinuno na si Zenos pala ang patuloy na nagpapagaling sa kanilang lahat. Sabi ni Zenos ay wala siyang pakialam gaano pa katagal ang laban nila basta't pasyente niya sila at gamutin pa rin niya. Doon na nagsimulang tumawa ang mga pinuno at na-realize nila kung gaano kabaliw ang sitwasyon. Sa huli ay nagdesisyon silang magkaisa at itigil ang gulo at pamunuan ng magkakasama ang ilalim ng mundo sa kapayapaan. Mukhang masaya talaga si Lily sa naging resulta at habang si Zenos naman ay nagsabing singilin niya ng mahal ang tatlong grupo dahil sobrang hirap raw ang gamutin ang ganoon karami na tao ng sabay-sabay. Ilang araw ang lumipas at bumalik sina Zaphia at ang kapatid niya sa klinik ni Zenos para magpagamot ulit at nandoon din sina Linga at Lon na chill lang habang nagpapahinga. Tinanong ni Zenos si Zaphia kung paano na naman siya nasugatan. Isa raw siyang magnanakaw na ang mga pinipiling target ay mga mayayamang maharlika at pagkatapos niyang nakawan ang mga ito ay ibinabahagi niya ang kayamanan sa mga mahihirap na tao sa slum area. Kahapon daw habang ginagawa niya ito ay nasangkot siya sa gulo laban sa mga Royal Guard at doon siya nasugatan. Sabi naman ng kapatid niya ay iba raw ang nangyari sa kanya na may baliw daw na babae na ang pangalan ay Iron Rose ang sumalakay sa kanya habang nasa labas siya, at walang tigil na pinaputukan siya na parang totoong sundalong Amerikano. Ngumiti si Carmela at sinabi kay Zenos na pakiramdam niya ay malapit nang bumisita sa kanya si Iron Rose, dahil napag-isa na niya ang tatlong naglaban na grupo sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, baka tingnan ito ng mga maharlika bilang isang banta. Sabi ni Zenos ay ayaw niyang makikisali sa kahit anong ganyang gulo at umupo na lang para kumain ng handang pagkain ni Lily para sa kanilang lahat, pero tulad ng sinabi ni Carmela na tama nga siya sa huli at ang babaeng kilala bilang Iron Rose ay nakapasok na sa slums at nagulat sa nakita niyang kapayapaan. Ang mga mabuhok na nilalang ay naglalaro ng baraha kasama ang mga taong butiki at habang ang mga orc at furries ay nagtatawanan at nagkukulitan, napansin niya ang isang lizard man na tahimik lang na umiinom ng beer kaya nilapitan niya ito at sinabing matagal na raw mula nang huli siyang makabisita sa slums, at mukhang malaki na ang pinagbago ng lugar. Tumingin sa kanya ang lizard man at binanggit na ngayong magkakakilala na silang lahat, napagtanto nilang pare-pareho lang sila kaya wala nang dahilan para maglaban at tinanong siya ng babae kung sino ang tagapamagitan na nagpahinto sa digmaan. Pero sabi ng lizard man ay ayaw ng tagapamagitan na pinag-uusapan siya kaya hindi niya sasabihin ang pangalan. Sa puntong ito ay galit na hinablot ng babae ang kwelyo ng lalaki at tinutok ang baril sa tiyan nito at tinatakot siyang barilin, pero kahit ganoon ay tumanggi pa rin ang lizard man na ibulgar si Zenos at nagsimulang sumigaw ng tulong, buti na lang ay dumaan doon sina Zaphia at ang kapatid niya kaya napilitan ang babae na tumakbo palayo. Habang tumakas ay napansin niyang mukhang gumaling na ang mga sugat sa kamay ni Zaphia. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa lungsod hanggang sa kalaunan ay napadpad siya sa klinik ni Zenos at sa bandang gabi, pumasok siya sa silid at nagtanong kung paano makakarating sa lungsod. Pero sa mismong sandaling tinangka siyang tulungan ni Zenos, bigla siyang naglabas ng baril at pinaputok ng smoke grenade papunta kay Zenos habang nanlaki ang mata ni Lily sa takot, iniisip kung ano na ang mangyayari ngayon.